Happy Sunday mga guys! Saan sa sulok ng Pilipinas man kayo naroon, Luzon, Visayas, Mindanao, ating mga OFW all over the world, no? Kamusta po kayo dyan? Sa lahat po ng ating mga OFW all over the world, no? Kamusta po kayo dyan? Sana ay lagi kayong mag-iingat kahit saan man kayo naroroon, no? At doon naman sa ating mga paalis pa lang ng mga OFW, try niyo pong pumunta sa OFW Launch. Ang gawin niyo po mga guys, no, agahan niyo po yung pagpunta niyo sa Terminal 1, no, sa airport, para makapunta po kayo sa OFW Launch, para ma-experience niyo po kung paano po doon, no, kung ano yung pakiramdam, no, kapag nandoon kayo sa loob ng OFW Launch, no. At pagkakaalam ko, halos everyday pumupunta din doon si OWA Administrator Arnel Ignacio, kasi kapag meron po mga dinudulog sa kanya na naging problema ng mga OFW doon sa airport, no, pumupunta po talaga siya doon personally at kanya pong inaayos. Katulad po nung nakaraan pumunta kami, merong na stranded, no? So, ibig po sabihin, pagdating po dito sa Terminal 1 sa Manila International Airport, hindi po nakasakay ng kanilang flight, no? Kasi na stranded nga sila. So, yun po, doon sila, and then tinawagan si Sir Arnel Ignacio, yung OWA Administrator, no, natin na napakasipag. And then, ayun po, pinuntahan ka agad, pagkatapos, ayun, inayos. And then, mga ilang oras lang, nakasakay na po sila, no, nakasakay na sila. Inilipat na lang po sila sa ibang flight, kasi nga, yung flight nila ay wala na, nakalipad na kasi stranded po sila. So, ganun po yung ginagawa po ng ating OWA Administrator. Hindi lang po yan, marami pa po, no? At pag pumunta po kayo sa OFW Launch, libre po yung snack. Yun ang maganda doon, libre yung snack, hindi kayo magugutom, mayroong kakape, tapos pwede kayo mag-charge, tapos pwede pa kayo mag-nap kasi very cozy po yung mga sofa na nandun, no? Very comfortable. Pwede kayong mag-nap. Mahaba ang inyong flight, no, sa pag-aantay. Tapos kung marites naman kayo, marami yung mga OFW na makikilala nyo, pwede kayong marites, di ba? So, marami pong magagawa doon, no? Ang gusto ko doon yung libre yung snacks. Hindi na natin yung snacks parang unlimited yung lugaw, yung naubos na yung lugaw, dyan meron na naman, tapos yung mga muffin, tapos merong mga biscuits, masasarap po mga kaibigan, mga iba-iba no, iba-iba. I think everyday po iba-iba yung sinaserve nila, so hindi ka magsasawa, no. Sa bagay, mga OFW naman, isang punta lang doon, kasi syempre, isang beses lang naman lilipad yan. Then, after ilang taon, babalik. Tapos pag lilipad ulit, saka lang ulit sila makakadalaw doon, no? Sa OFW Launch. Kaya samantala, hindi po yung mga mag-a-abroad, no? Yung mga OFW po natin na pupunta po sa ibang bansa, bago kayo sumakay ng inyong flight, no? Agahan nyo para makapunta po kayo sa OFW Launch para ma-experience ninyo, no? Kasi sa totoo lang po, marami pang hindi nakakaalam dyan sa OFW Launch na yan. Marami pa talagang hindi nakakaalam. At nung piniflex ko nga po yan, marunong mga nagsasabi ng iba na, wala namang ganyan lugar sa Terminal 1, wala naman daw, no? Pero, tingnan niyo po, malapit po ito sa Starbucks, tapos meron po signage doon, itinuturo niya kung saan banda yung OFW Launch, no? Basta, meron naman kayong meron kayong passport, may katibayan naman kayo na OFW kayo, papasukin po kayo doon. At ang maganda po dyan, mga kaibigan, kung nandun ka, hindi ka naman malilate kasi meron pong magpapaalala sa inyo. Bawa, 30 minutes boarding na. Merong mag-a-announce doon na, flight number, flight number ganito, and then Philippine Airlines, ayan na, na kayo, get ready kasi boarding na. So, aalis na kayo, no? So, meron pong gano'n, yung iba pa nga, yung mga OFW pa nga, nung pumunta kami na hindi nakasakay, no, na offload. At yung iba naman, hindi nakasakay kasi nga, naiwanan ng flight dahil na-stranded.
So, yung pa nga talaga sinusundo pa sila ng flight attendant, no, ng airlines, no. So, maganda po yung treatment, no. Mapipil nyo talaga, mga kaibigan. Sabi nga ng isang OFW, no, talagang nagpapasalamat talaga siya sa ating gobyerno ngayon kasi ilang taon na daw po siya, mga kaibigan, ng OFW, pero ngayon lang yan talaga naranasan itong ganito, no. So, talagang nagpapasalamat siya, sabi niya, ngayon ko lang ito naranasan sa panahon lang ni PBBM, no, na nagkaroon po ng OFW launch na itinayo po dyan sa Terminal 1 para po sa ating mga OFW. No. So, punta po kayo doon bago po kayo lumabas ng bansa. No. Hello, Adi Rich, avid follower here. Very proud PBBM supporter. Hello, Zenaida Albire dito. Maraming po salamat sa pag-support niyo sa ating Pangulo. No, at huwag po kayo magsasawa sa pagsuporta. Martin Elisa Gudiasan, hello Admin Rich, blessed Sunday po. Blessed Sunday din po sa inyo. Saan man po kayo naroon, stay safe po palagi. And Mercy Cobalias Toscano, hello po. Hello din po sa inyo, pati sa family mo, no? Maraming po salamat sa pagsuporta at sa panonood. Polly Nas, happy Sunday ma'am. Happy Sunday din po sa inyo, no? So, maraming pong salamat. No? So, lately mga kaibigan, no, hindi tayo masyadong nakakapag-live kasi very busy na, no? Hindi masyadong nakakapag-live. Tapos panay ang alis ko. Siyempre, kapag panay alis, kapag mayroong event, yung sa event, nakakapag-live. Minsan naman, bawal naman kasi mag-live, no? Pag ongoing yung event, no? For security purposes. So, ang ginagawa namin recording. Pagdating naman dito sa bahay, sobrang pagod na kasi ang layo-layo po. Dito pa ako sa sa Cavite, sa malayo. Unlike doon sa mga kasama ko, pag uwi nila, andyan na kaagad, no? Ang lapit ako ng bahay. Pero ako, magka-travel pa ako. How many hours para makarating ako ng Cavite? Pagdating ko dito, bagsak na talaga. Nung hindi na ako makapag-edit. Minsan nga, mga kaibigan yung live ko, dinownload ko na lang pagkatapos, hindi ko na siya in-edit. Inano ko na, diniretso ko na, pinost ko na sa YouTube. And then may nag-advise sa akin na isang follower na, Admin Rich, bago mo i-post yung live mo, i-ano mo muna, kung po pwede, edit mo muna para hindi namin naririnig yung mga hindi namin dapat marinig. No? So, sabi ko naman, opo, in-edit ko talaga. Kaya lang may mga panahon na hindi talaga ma-edit kasi nasa sobrang pagod. Pagkatapos gusto ko na siyang i-post kasi di ba mo, 1 to 2 days, wala akong post, mga kaibigan. Kapag ganun pala sa YouTube po pala, kapag hindi ka po na regular na nag-post dyan, kapag, hindi ka nakapag-post ng 1 to 2 days, mga kaibigan, parang nagtatampo na sa YouTube Tapos, yung mga views mo, kung marami kang views, magbabago yan. Makikita mo na nagpa-fluctuate siya pababa, mga kaibigan, no? Yung views mo. So sabi ko, wow, yung views ko sa YouTube bumaba siya kasi ilang araw, 3, 4 na araw akong hindi nakapag-post. So, minsan nagmamadali ako, pinopost ko na kahit na hindi ko na-edit. So, very organic yun. Maririnig pati yung minsan may sa background, merong nagagalit, okay lang, at least very organic yun. Wala namang masama din sa sa mga naririnig, di ba? Na minsan may mga nag-aaway dyan sa background. Natural lang naman din sa tao, di ba? Minsan merong mga misunderstanding, minsan meron sa'yo magagalit na, bakit ka nagla-live? Huwag ka magla-live. Kasi for security purpose, kasi ganun ka mga kaibigan, minsan meron kami mga bawal sa amin mag-live, no? For security purpose. Kasi alam naman, may mga baby shits na alam na gustong gumawa ng masama sa kapwa, diba? O malay mo, malaman na, andyan ka pala. O pupuntahan ka. Pagkatapos, ichichegi ka, diba? Ay, nako. Hello, ma'am. Totoo po ba ang scandal ni Mahar Luka? Kaya pala nahimik si Gaga. Ay, opo. Ma'am, ito, ko lang hindi ko i-confirm na siya yun. Pero nung napanood ko, mga kaibigan, kamukha niya, hindi ko maisip na baka AI. Kasi di ba may mga nagsasabi na, baka AI lang yan, no?
Pero although hindi ko kino-confirm na siya yun, pero nung napanood ko, kamukha niya. At saka yung, kasi di ba yung tao merong mga mannerism. May mga mannerism kung paano magsalita, kung paano iba may mga ganon, di ba? Tulad ni PBBM, may mannerism si PBBM na yung gumaganon siya, di ba? May ganyan siya si PBBM ganyang mannerism yan. Si Maharlika, nung napanood ko ng video, yung ano ng mukha niya, tapos yung paggalaw ng mukha niya, siya talaga. Siya po yun, yung nasa video. Pero, sinasabi ko nga, hindi ko kino-confirm na siya yun. Pero, kayo na lang po ang manood. Kasi, sa tingin ko naniniwala po ako na siya yun. Siya talaga yun. Kasi, kamukha po niya at hindi naman po mukhang AI. At yung ilong, siya na siya. Siya na siya po yung ilong. Maharlika po yun. Pagkatapos yung ano ng mata na parang siya din po. Siya po talaga yun. Ngayon, kung dinideny niya, patunayan niya, idemanda niya yung mga naglabas, pumunta siya dito sa Pilipinas, idemanda niya lahat ng mga naglabas ng video at lahat ng mga nagsasabi na siya nga yun. Idemanda niya lahat. Kaso, ang problema nito, makakapunta ba dito yan? Doon pa lang sa airport, paglapag pa lang yan sa airport, huhulihin na yan. Kasi ngayon po yan kay Katuling. Tapos meron na pong iba na nagdemanda dyan. Meron pa si Senator Kiko Pangilinan at saka si Sharon Cuneta. Di ba? So, masasabi ko po, hindi yan pupunta dito para magdemanda. Siguro mananahimik na lang yan, no? Hindi ko dinadalaw yung channel niya, no? Pero siguro kung nananahimik siya ngayon, baka dahil dyan, no? Kasi mga kaibigan, may involved dito BBS vlogger. May asawa. No? Sige, mag-ingay sila. Manira pa sila sa Pangulo natin. Manira pa sila kay At Elisa. Kapag, BBS vlogger po, yung kasama ni Maharlika sa video. Madamay, pati pamilya. Madadamay pa, di ba? Kaya, kung ako sa kanila, manahimik na sila. Yung ginagawa nilang pag-fake news sa Pangulo natin, kay At Elisa, tigil-tigilan na nila yan. Kasi mga kaibigan, di ba? Meron na maglabas ng video merong nagpalabas ng video sa YouTube, sina Mike Cervera, sina Nini Barsaga. Anong nangyari sa channel ni Nini Barsaga? Na di ba? Nawala siya, ilang ng YouTube. Tapos yung kay Mike Cervera, may nangyari din, di ba? Kaya hindi po yan talaga pwedeng ipalabas. Kasi sex scandal yan. Hindi po pwedeng ipalabas yan. Pwede yan doon sa mga Pornhub. Pero sa YouTube, hindi ko pwede yan. Diba? Kaya, yun po, ang ginagawa ng kasi ang pinagpasahan lang nito yung mga reliable mga vloggers, no? Mostly po, ang nakapanood po nito, mostly mga BBM vloggers. Kasi, kami po kasi mga BBM vloggers, meron po kami tinatawag na accountability. Responsibility. Very responsible po kami. Hindi po kami katulad ng mga TV sheets na, basta na lang. Basta na lang ng para lang makapanira, no? So, kami po, alam po namin, So, kami po, alam po namin kung dapat siyang talagang ikalat sa buong mundo. At alam din po namin kung hindi. Kasi, tulad niyan, may asawa yung kaanuhan niya doon sa video. Anong mangyari? Mag-aawayan sila ng asawa niya kapag nalaman. Tapos kung may mga anak pa yan, di ba? Ako hindi ko na inalam kung anong pagkatao nung tao na kasama niya sa video Kasi, kumbaga, minsan mas magandang wala tayong alam. Di ba? Para nang sa ganon, hindi tayo matukso na i-ano mo si ganito, o ibubuli mo, o kaya ano mo yung family. Alam mo ba, ganyan, asawa mo. Diba? Minsan mas maganda yung wala tayong alam.
Sa totoo lang, nung una, nung narinig ko to, ayoko talaga siyang panoorin at ayoko talagang humingi, ayokong mapanood. Pero sabi ko, kailangan kong mapanood to para alam ko kung talagang siya nga yun. Kaya humingi ako, no, dun sa isa namin kasama. Kaso ang nangyari, watch and delete. Pagkapanood ko, dinelete ko agad. Kasi nga, sobrang hindi makaya. Parang hindi makaya ng sikmura ko at saka ng konsensya ko. Kasi nga, napaka-baboy. Sobrang mga girls, napaka-baboy talaga. Buti naman andyan si Nima na tumapat sa kadimunuhan ng babae na yan, ma'am. Kasi sobra na ang pambababoy nila sa katauhan ni PBBM, lalo na si FL pag nanira sa kanila wagas. Correct po kayo dyan, ha? At kung hindi pa nila titigilan sa FL Lisa, pati yung lalaki na BDS vlogger na mahilig din manira kay PBBM at lalo na kay FL Lisa, pag hindi pa niya tinigilan, baka ilalabas talaga siya. Ilalabas talaga yung pagkatao niya kung sino siya. Masisira talaga ang pamilya niya. Kaya kung ako sa kanya, tumahimik na siya ngayon. Tigil-tigilan na niya ngayon ang paninira kay FL Lisa. Dahil, eto, kitang-kita dyan sa ano na yan, na kung anong ginagawa nila. Di ba? Eh, kami naman, mga BBM vloggers, mga pro-admin vloggers, mga matitino kaming tao. Hindi kami katulad sa mga DD sheets na maninira ng pamilya. Kaya, kinukonsilta namin to. Hindi namin to totally nilalabas. Pero ito ang mga kaibigan, huwag din nilang inisin ng todo-todo yung mga BBM vloggers. Kasi talagang yan si Nina, gaano talaga yan, ilalabas talaga yan. So, kung hindi man po pwede yung video na moving, di ba, video, o screenshot na lang. O, papakita yung mukha ng BBS vlogger na yan habang may ginagawa sila. O, sira ang pamilya niya. Masisira siya, di ba? Kaya ang masasabi ko, tinitigilan lang nila yung paninira, no, sa First Lady natin at saka kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi wala naman silang karapatang manira. Dahil unang-una sa lahat, bago sila manirang puri, no, tingnan muna sila sa salamin. Tingnan muna nila ang sarili nila kung malinis pa sila, kung wala ba silang kabulukan, wala silang tinatago na skeleton sa closet nila. Tingnan nila ang sarili nila. Ngayon, kung makita nila na marami silang mga flaws, marami silang baho na tinatago, tigilan nila. Di ba? Kasi ang karma, digital. Ang bilis ng karma. Ano guys? Kung sakaling hindi man BBM vloggers ang maglabas nito, paano kung merong makapick up niyan na hindi BBM vloggers? Yung ano lang ba, yung isang tao na may galit kay Maharlika. Pagkatapos, talagang gumawa siya ng isang account na peke, pagkatapos nag-comment siya sa mga DDS na mga social media ng mga DDS, pagkatapos pinagpo-comment niya doon yung mga videos. Pwede mangyari yan, di ba? Kakalat na yun yan. Di ba? Mga guys, pwede mangyari yan. Kaya tumigil-tigil sila sa ginagawa nila na paninira sa First Lady natin at sa Pangulo natin. Dahil wala silang karapatang manira. Dahil lahat ng binibintang nila, nagbubumirang sa kanila eh. Di ba? Sabi ni Maharlika, meron daw sex video si FL Lisa. Ginawan pa ng Diyos ko, yung dito pa nga lang ng babae, halata po hindi sa FL. Di ba? Iba yung ganito na FL at yung ganito na FL, iba. At yung Tami, iba rin. Talagang ginawan lang talaga nila ng kababuyan sa FL Lisa. Di ba? Anong lumabas ngayon? Sila pala ang meron. Tapos panay sila, ilalabas na namin ang pulburon video. Hanggang ngayon, ano na? Matatapos na lang ang Pangulo natin. Matatapos ang Pangulo natin, 2028. Wala pa rin silang nalalabas na pulburonic video. Hanggang ngayon, hindi pa ba tapos yung pag-i-edit nila yan? Wala pa silang makuhang AI na itsura na sobrang kamukha ni PBBM, kaboses na hindi mahalata na edited. Wala silang makuha siguro. Kaya hanggang ngayon, ini-edit pa rin nila yung video na yan. Wala silang mailabas, di ba? Panay sila, ilalabas namin sa March, ilalabas namin sa April, ilalabas namin sa May. Hello? Ilalabas, kami nga nakapaglabas na eh.
Si Lima nga, nakapagpalabas na ng mga video, napanood na namin ng mga PBBM vloggers. Di ba? Yan ang ano nyo, pakalat kayo ng pakalat. Wala naman kayong resibo, mga DD sheets. Tigil-tigilan nyo ng pagiging marites. Ang karma digital, di ba? May karma. Maniwala kayo sa akin, may karma. Kaya yung ginagawa ng paninira sa Pangulo natin as a First Lady at Elisa, babalik sa inyo yan. 101%, babalik yan sa inyo. Good morning, Iha. We are watching from Calgary, Alberta, Canada. Thanks for being a true supporter of our beloved PBBM. Opo, no? Hindi po tayo magsasawa ng atin pong susuportahan ng ating Pangulo, Bongbong Marcos, mga kaibigan. Kasi, ang kita niyo naman, bakit naman hindi tayo susuporta sa Pangulo, no? Eh, makita naman natin mga guys na talagang ang Pangulo natin ngayon, talagang totoong-totoo, very sincere sa pagpapaganda ng ating bayan. At very sincere siya sa pagmamahal ng ating bansa, di ba? At sa mga mamamayang Pilipino na talagang makikita nyo, mga kababayan, yung sinabi niya sa SONA, mga kaibigan, yung kanyang unang SONA, syempre una pa naman yung SONA niya, sa kanyang SONA, mga kaibigan, sinabi niya na ang Malacanang ay kanyang dadalhin sa mga tao, ilalapit sa tao. Ilalapit sa tao ang mga medical services. Anong nangyari? Natupad, di ba? Inilapit ang mga medical services sa tao. Natupad ang kanyang pangako. True love for all. Biruin mga guys ha, mga makabagong mga laboratory, mga kaibigan, mga machineries, no, na hindi ma-afford ng mga tao. Inilapit sa taong bayan. Dadalhin, patuloy na dinadala sa 82 provinces ng Pilipinas. At yung ating bagong Pilipinas Service of Fair na just recently sa Tawi-Tawi nagpunta. Talagang nagpasalamat ang mga taga-Tawi-Tawi. The first president na pumunta sa kanila at namigay ng cash assistance, namigay ng mga titulo ng lupa, namigay ng mga makabagong makinarya sa agrikultura, sa mga farmers, namigay ng mga relief goods, namigay ng kung ano-anong mga cash assistance. Only in the time of President Marcos Jr. Kaya tuwang-tuwa yung mga taga-Tawi-Tawi, sabi nila, siya lang ang nag-iisang presidente na pumunta dito at nagbigay sa akin ng 10,000 cash. Sabi ng isang taga-Tawi-Tawi, mga kaibigan. Kasi kita nyo ang Pangulo natin, ganyan ang ginagawa ng Pangulo natin. Talagang dinadala sa mga probinsya. 82 provinces po yan, 82 provinces po ang pagdadalhan ng Bagong Pilipinas Service Fair. No? Marami na pong napuntahan. No? So, marami pa po tayong pupuntahan kasi 82 nga yan, 82 provinces. Kita nyo, ang grabe ang ating Pangulo ngayon, talagang mapagtalinga. At ang napakaganda nito mga guys, yung ginagawa niya, patuloy na pag-stand niya, mga kaibigan, sa ating soberanya sa West Philippine Sea. Kita nyo, hinangaan na naman lalo ang ating Pangulo sa buong mundo. Talagang nakanganga. Nakanganga yung mga nanonood sa kanya, mga guys. Grabe, ang talino, ang tapang ng Pangulo natin, makabayan talaga, mga kaibigan, makabansa, makapilipino. Biro nyo, mga kaibigan, si Xi Jinping talagang tahasan, mga kaibigan, tahasan talaga na talagang binroadcast niya, although hindi niya sinabi yung pangalang Xi Jinping, pero binroadcast niya sa buong mundo kung ano ang ginagawa ng China sa Pilipinas. At binroadcast niya sa buong mundo ang stand niya sa West Philippine Sea na hindi daw nagbabago mula noong SONA hanggang ngayon, na walang mawawala sa ating teritoryo or soberanya dyan sa West Philippine Sea, even a square inch of our territory. Nakakapanindig balahibo na ganito ang ating Pangulo ngayon, na ipinaglalaban tayo, ipinaglalaban ang next generation, up to the next generation. Kaya nga, contrast talaga sila ng vice-presidente. Yung vice-presidente natin mga guys, obvious na maka-China. Obvious na ang kanyang pinanindigan ay ang interest ng China. No comment pagdating sa mga bagay na tungkol sa China. No comment.
pagtungkol sa mga bagay na pagbubuli ng China sa atin, sa mga mangingisda, sa mga Coast Guard, sa Navy, wala siya, no comment. Kasi nga, ang kanyang interest mga guys ay nasa China. Ang puso niya, her heart belongs to China. Nasa China ang puso ni VP Sara Duterte. Real talk tayo mga kaibigan. So kung ikaw mapagmahal ka sa China, dyan ka na, kay Sara Duterte. Iboto mo yan, si Sara Duterte, kung mapagmahal ka sa China. Pero, ito lang masasabi ko sa inyo, pumunta na kayo ng China. Huwag dito sa Pilipinas, kasi ang Pilipinas ay para sa mga Pilipino. Ang Pilipinas ay para sa mga Pilipino na nagmamahal sa ating bayan at hindi para sa mga makapili na ang isinusulong ay ang interes ng China. Huwag kayo dito. Huwag kayong magkakalat dito, di ba? Kaya contrast na contrast talaga mga guys, no? Kaya kita nyo ang nangyari, mga kaibigan, sa mga survey. Kita nyo sa mga survey, mga kaibigan, consistent na bumababa si Sara Duterte. Ang makakatawa lang dito sa mga DD sheets, mga kaibigan, tinitingnan nila yung number, yung rating, yung number mismo ang tinitingnan nila na pinakamataas daw si Sara. Pero hindi nila ina-analyze ng maayos na mataas nga yung number niya, mas mataas nga yung number niya kay PBBM. Pero siya naman ang may pinakamataas na pagbaba. Even sa Mindanao, bumaba po ang kanyang rating. Sa Visayas, bumaba po ang kanyang rating. Samantalang si PBBM, nag-i-increase. Di ba? Si Speaker Martin, nag-increase din. Di ba? So, mga kaibigan, hindi yung nakikita ng mga DD sheets. Ang tinitingnan ng mga DD sheets, yung number mismo na pinakamataas daw si Sara. Pero hindi nila tinitingnan na mataas, siya nga yung pinakamataas doon, no? Pero, siya rin yung consistent na bumababa. Gets niyo mga kaibigan? No? Gets niyo yung ibig kong sabihin? Consistent po na bumababa si Sara Duterte. Hindi po siya tumataas. Consistent po siya na bumababa. Di ba? Yung kanyang rating. So, sabi nga po ng political analyst, nakakabahala yun. Even sa Mindanao, consistent din na bumababa po siya yung kanyang rating. At yun mga kababayan, sabi ng isang political analyst, baka isa sa naging dahilan nito ay yung continuous na paninira ng mga Duterte at ng mga DD sheets sa Marcos administration. Yung continuous na ginagawa nilang mga maisog rally na minumura ang Pangulo, pinapababa nila sa pwesto, sinisiraan ng mga Duterte at mga DD sheets ang Marcos administration. Yun daw maaari ang nakapagpababa ng rating ni Sara Duterte. Kasi mga kaibigan, ang mga Pilipino ayaw na ng divisive, ayaw na ng mga Pilipino ng mga divisive, di ba, ng mga tao, ng mga mapanggulo, ng mga tao na walang ginawa kundi mag-character assassinate, walang ginawa kundi manirang puri. Ayaw na ng mga tao yan. Ang gusto ng mga tao, sumulong na tayo. Sumulong na tayo to progress. Na napakaganda naman ang ginagawa ng Pangulo natin na talagang ang kanyang programa patungo lahat sa pag-unlad natin, di ba? Yung kanyang mga travel nagmamaterialize na talagang nagkakaroon na talaga ng mga nagmamaterialize ng mga proyekto na galing doon sa mga foreign investments, no? So, ayaw na po ng mga tao yung ginagawa ng mga Duterte na paninirang puri nila sa Marcos administration. Kaya yan po ang dahilan kung bakit patuloy po ang pagbaba ng survey ni VP Sara Duterte. At hindi ko naiintindihan ng mga DD sheets yan. Ang nakikita ng mga DD sheets, mataas daw yung number ni VP Sara, pero hindi nila tinitingnan na mataas yung number niya, pero continuous po ang kanyang pagbaba. Diba? Continuous ang kanyang pagbaba. Dali basahin natin itong isang ano. Trust rating can be seen from older age segments. Okay. And ito, Mga damatans to. ang ito interesting sa decrease sa trust rating ni VP Sara Duterte. The decrease in trust rating, meron po na notable sa Visayas and sa Mindanao area. Now that's Maluarte nga. Na supposedly, is perceived to be stronger in those areas, right? Opo, so it decreased actually by, in terms of Mindanao, it decreased by 6% ang kanyang trust rating
mataas sa Mindanao. That is still pretty high at before 75%. Ngayon, Ma'am Ina, 69% ang kanyang trust rating sa Mindanao area. And nag-decrease din ng mga Ang laki ng binaba. hindi natin edad to yung mga older generation, 51 and 50 years. Mga 300 to 400 years old yan. Ay, sorry po, dinatin. Ay, So, yun Okay. yung interesting. So, now, in terms of nagkaroon ng increase sa trust rating si Presidente Bongbong Marcos, House Speaker Martin Romualdez, Senate President Nick Zubiri, and even the Chief Justice, who posted actually the biggest increase in trust rating. At Nagkaroon ng increase. Yung lahat, si Sara lang ang hindi nag-increase. Tumaas yung awareness kay, I need to check na what happened, bakit tumaas po yung knowledge in terms of awareness kay Chief Justice Gesmundo on that period. Pero isa siya yung highest increase in trust rating at 3%. It's attributed, Sir Michael, Ma'am Ina, to the increase in his awareness rating. Pero kung papansin po natin dito, Ma'am Ina, lahat po tumaas except si Dito Sara. oo nga. And ano po, if I can add, kasi may supplemental study pa po ito, her performance as a her performance po as the DepEd Secretary, bumaba din po ang kanyang satisfaction rating. Poor Ina, no? Oh, kita nyo, di ba? Lahat nagsitaas. Si Sara lang ang bumababa. Consistent po na pagbaba. Si Sara Duterte. Pero ang tinitingnan ng mga tao, ng mga DD sheets, pinakamataas daw si Sara. Mataas yung numero niya, yung rating, yung numero, mataas. Pero hindi nila nakikita na tuwing survey, patuloy siya na may decrease. Yun po ang significant dun eh. No? Kasi nauna po na sa mga survey, ang taas, no? So, patuloy po ang decrease ni Sara Duterte. Samantalang si PBBM po, patuloy po ang pag-angat. Oh. Yun po ang delikado. Kasi, continuous ang decrease ni Sara Duterte. Even sa Mindanao, biruin mo 6% ang decrease. Malaki yun, mga kaibigan. Mindanao, baluarte niya. Kasi nga, nakikita na ng mga tao na patuloy na paninira ng mga Duterte kay PBBM. Eh, ang mga Pilipino, mga kaibigan, alam naman natin ng mga Pilipino, sawa na tayo sa maninirang puri eh.